Narito ang ilan sa mga pangyayari, kontrobersya, mishaps at mga inisnab na artista sa katatapos lang na MMFF 2024. The Philippine Showbiz List presents mga kontrobersya, mishaps at mga inisnab na artista sa Metro Manila Film Festival 2024. Vice Ganda confused about award. Sa taunang Metro Manila Film Festival 2024, si Vice Ganda nakatanggap ng Special Jury Citation, isang natatanging pagkilala na inihayag ni Dennis Trillo at Lorna Tolentino. Nang umakyat ang It's Showtime host sa stage, agad niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng parangal na kanyang natanggap. Nilinaw ito nila Dennis at Lorna nang basahin ang detalye ng award mula sa hawak nilang card. Tama ang hinuha ni Vice. Ang Special Jury Citation ay isang karangalan na nagpapakita ng pagkilala sa kanyang kahusayan, ngunit hindi nangahulugang siya ang nanalo bilang Best Actor. Kwela ang naging pagtanggap ni Vice sa parangal at marami sa audience ang natawa sa kanyang mga biro. Subalit, tila hindi ganap na naintindihan ni Vice ang kahalagahan ng parangal, dahilan upang makapagsalita siya ng mga komentaryong naka-offend umano sa ilang miyembro ng jury. Lubha itong ikinandismaya ng iba, lalo na't napakahaba daw ng oras na ginugol para sa deliberasyon ng naturang award. Bukod sa Special Jury Citation, nakuha rin ni Vice ang Gender Sensitivity Award kung saan hindi na binanggit ang ibang nominado. Richard Somes also confused about award. Hindi lamang si Vice ang nagpakwela sa Metro Manila Film Festival 2024, kundi pati si Direk Richard Somes sa pagtanggap ng kanyang pelikulang Topak ng FPJ Memorial Award for Excellence. Hindi rin niya agad naintindihan ang kahulugan ng parangal. Kasama niya sa stage ang producer na si Sylvia Sanchez at ang pangunahing aktor ng pelikula na si Arjo Atayde. Sa kanyang talumpati, diretsahang sinabi ni Direk Richard na hindi niya alam kung para saan ang nasabing award. Ang kanyang komento ay nagdulot ng tawanan mula sa audience habang makikitang pumapalakpak si Vice. Maaaring nagpakwela lang siya pero may ilang tumaas ang kilay. Sa pagpapatuloy ng direktor, biro pa niya, iniisip nilang ito ay maaaring dahil ang Topak ay isang pelikulang aksyon, isang genre na kilala at minahal ni Fernando Poe Jr. bilang King of Philippine Movies. Ay malapit na nauugnay sa mga pelikulang aksyon na nagtaguyod ng mga kwento ng katapangan at katarungan. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, binigyang diin ni Direk Richard ang pagpapahalaga niya sa mga pelikulang aksyon sa Pilipinas na tila nananawagan para sa patuloy na pagsuporta at pagbuhay sa ganitong uri ng pelikula. An award that felt like mere consolation for Seth. Sa 50th Metro Manila Film Festival, kinilala si Seth Fedelen sa kanyang natanging pagganap sa pelikulang My Future You sa pamamagitan ng Breakthrough Performance Award. Bagamat isang karangalan ito, tila naging malinaw na hindi niya makukuha ang Best Actor Award na sa huli ay napanalunan ni Dennis Trillo. Maraming nakapansin na parang pampalubag loob ang naturang pagkilala, lalo na't isa si Seth sa mga nominado sa kategorya ng pinakamahusay na aktor. Kasama ni Seth si Francine Diaz bilang nominado sa parehong kategorya ng Breakthrough Performance, kung saan naging mahigpit din ang kompetisyon laban kay Alex Samiro para sa pelikulang Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Bagamat hindi nakuha ni Seth ang pinakamataas na parangal bilang aktor, ipinakita ng My Future You ang lakas ito sa kompetisyon at nanalo bilang third Best Picture mula sa kabuuang 11 na nominasyon nito. The awards night seemed like a tribute to Eugene, yet she was snubbed. Isa sa mga pinagdalunan sa 50th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal ay ang paglabas ng larawan ni Eugene Domingo sa In Memoriam segment ng programa. Habang umaawit sila Robert Senya, Arman Ferrer, John Arcilla at Mark Bautista nang minsan ang minahal ay ako ni Celeste Legaspi, ipinakita sa screen ang larawan ng mga personalidad tulad ni Spanky Manikan, Sherry Hill, Eddie Garcia at Eugene. Agad itong umani ng reaksyon mula sa mga netizens sa live stream at YouTube channel ng PRTV, Prime Media Philippines. Marami ang nagtaka kung bakit kasama si Eugene na malinaw namang aktibo pa sa industriya. Bukod kay Eugene, ipinakita rin ang mga larawan na Helda Coronel, Christopher De Leon at Vilma Santos, na lalo pang nagbigay lito sa mga manonood. Ayon sa mga host na sina Robbie Domingo, Tim Yap, Jasmine Curtis Smith at Gabby Garcia, ang naturang bahagi ng programa ay isang selebrasyon na kasaysayan ng MMFF
at hindi para lamang sa mga pumanaw na personalidad. Nilinaw din ng mga organizers na ang larawan ni Eugene na ipinakita sa LED screen ay bahagi ng segment na tribute to MMFF icons at hindi ng in memoriam segment na inakala ng karamihan sa mga netizens. Gayunpaman, tila hindi naging malinaw ang mensahe nito kaya't nagkaroon ng kalituhan at puna mula sa publiko. Bukod dito, inihayag din ng netizens ang kanilang pagkadismaya sa umano'y inisnab ng mga hurado si Eugene, lalo na't may special participation siya sa pelikulang Espantajo at sa And the Breadwinner Is. Ayon sa ilan, dapat ay isinama siya bilang nominado sa Best Supporting Actress category bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa mga nasabing pelikula. Uninvited lead actor Aga also snubbed by jurors. Hindi umabot sa mataas na pamantayan ng mga hurado sa 50th Metro Manila Film Festival ang pagganap ni Aga Mulak sa pelikulang Uninvited. Bagamat nominado siya sa kategoryang Best Actor, hindi niya naiuwi ang parangal na napunta kay Dennis Trillo para sa pelikulang Green Bones. Marami ang nagulat at nagtanong kung bakit tila hindi kinilala ang kahusayan ni Aga sa Uninvited, lalo't marami ang pumuri sa kanyang pagganap. Ayon sa ilang followers, kahit ang karakter ni Aga ay mas akma sa Best Supporting Actor, hindi siya nabigyan ng nominasyon sa naturang kategorya. Ang resulta, tila hindi nabigyang halaga ang kontribusyon ni Aga sa pelikula. Sa kabila ng magagandang reviews para sa pelikula, tanging best float lamang ang napanalunan ng Uninvited na may katabla pang pelikula, ang Topak. Gladys also snubbed at the awards night. Hindi lamang sina Aga at Eugene ang tila binaliwala ng mga hurado ng 50th Metro Manila Film Festival, kundi pati si Gladys Reyes na gumanap bilang asawa ni Jong Hilario sa pelikulang And the Breadwinner Is. Bagamat kinilala ang talento ni Gladys bilang isang mahusay na aktres, marami ang nagulat na hindi man lamang siya nakakuha ng nominasyon sa anumang kategorya. Ang kanyang performance sa pelikula ay pinuri ng mga manonood, ngunit tila hindi ito napansin ng mga hurado. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya, lalo't kilala si Gladys bilang isang di-kalibreng artista na nagbibigay ng makabuluhan at emosyonal na pagganap. Ayon sa ilan, ang pag-iwas na kilalanin ang kanyang talento ay isa na namang palaisipan sa desisyon ng mga hurado. MMFF 2024 Gabi ng Parangal Politician Presenters. Hindi naman nakaligtas sa puna ng publiko ang 50th MMFF Gabi ng Parangal na sa umano'y halong politika sa programa. Napansin ng ilang manonood na ang ilan sa mga nag-abot ng award ay mga politiko, habang ang ilang mga parangal ay sponsored ng mga party list groups. Sa live stream ng event, kapansin-pansin ang iisang mensahe mula sa maraming netizens na tila naging usap-usapan ang di umano'y pagkiling ng programa sa mga politiko na para sa iba'y hindi nararapat sa isang selebrasyon ng sining at pelikulang Pilipino. Ayon sa mga nagkomento, dapat mas binigyang pansin ang mga tunay na nagbigay ng kontribusyon sa industriya kaysa sa paghalo ng politika sa okasyon. Christine rushed out of MMFF Awards Night. Dumagdag naman sa kontrobersya ng MMFF 2024 si Christine Reyes kasama sina Sue Ramirez at Manila City Vice Mayor Yul Servo bilang presenters ng Best Supporting Actor category. Habang ipinapakita ang mga eksena ng mga nominado, hindi naka-off ang microphone ng award presenters. Kaya rinig na rinig ang sinabi ni Christine na kailangan si Sid Lucero ang manalo na sa double nominations ni Sid para sa kategoryang ito. Ang komento ay malinaw na nagpapakita ng bias pabor kay Sid na kasama nila sa pelikulang The Kingdom. Bukod dito, naging kapansin-pansin din ang pagiging hyperactive ni Sue sa pagbanggit ng pangalan ng mga nominado na parabang nanalo na agad ang mga ito. Gayunpaman, ang parangal ay napunta kay Ruru Madrid para sa pelikulang Green Bones. Samantala, hindi rin nakaligtas si Christine sa spotlight nang kumalat ang video niya na umiiyak at nagmamadaling umalis sa venue. Kasama ang ilang security personnel, makikitang may kausap siyang tila nagbibigay ng labis na pag-aalala. Sa Instagram story ng kanyang kapatid na si Aramina, ibinahagi nito na nasa ospital ang kanilang ina. Sa larawang ibinahagi, makikita si Christina nakaupo sa tabi ng kanilang inang nakahiga sa hospital bed. Bagamat walang opisyal na pahayag mula kay Christine o sa kanyang pamilya ukol sa insidente, maraming netizen na nagpahayag ng suporta at panalangin para sa kalusugan ng kanilang ina.